Magandang araw sa iyo, matalinong bata. Bagong aralin, bagong kaalaman ang makukuha. Ating tatalakayin ang paggamit ng pang-uri at pang-abay sa pagpahayag ng sariling ideya. At tukuyin ang pagkakaiba ng pang-uri at pang-abay bilang bahagi ng pananalita. Sa araling ito, matutunan mo ang most essential learning competency o MELC na nagagamit ang iba't ibang salita bilang pang-uri at pang-abay sa pagpahayag ng sariling ideya at natutukoy ang pagkakaiba ng pang-uri at pang-abay. Pero bago natin simulan ang pagtalakay sa bago nating aralin, subukan mo munang sagutan ang paunang pagsubok. Panuto, basahin ang mga pangungusap. Piliin ang salitang naglalarawan at isulat sa sagutang papel kung ito ay ginamit bilang pang-uri o pang-abay. Una, mahirap humanap ng masasakyan ngayong panahon ng JCQ. Pangalawa, hindi tayo madaling magkasakit kung malakas ang ating katawan. Pangatlo, mataas ang presyo ng karne, gulay at iba pang mga pangunahing pangangailangan. Pang-apat, takot at balisa ang mga tao sa panahon ng pandemya. At panglima, sabik ng bumalik sa pagtatrabaho ang mga tao. Kumusta? Ilan ang nakuha mong score sa paunang pagsubok? Kung ang nakuha mo ay 4 o 5, binabati kita. At kung 3 naman, pababa, huwag mabahala, paunang pagsubok lamang ito. May pagkakataon ka pang ipakita ang iyong galing sa mga susunod pang mga gawain. Ngayon naman ay magbalik tanaw tayo sa nakaraan nating aralin. Panuto, basahin ang pangungusap. Tukuyin kung ang uri ng pang-abay na may salungguhit ay pamaraan, panlunan o pamanahon. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Una, masigasig mag-aral si Rene. Pangalawa, sa ilalim ng puno ay nagkukuwentuhan sina Alele at Lulu. Pangatlo, darating ang aking ama sa susunod na buwan. Pang-apat, binisita nila ang kanilang lolo at lula sa lalawigan ng Quezon. At panglima, masaya silang nagkukwentuhang magkakapatid. Kumusta? Ganito rin ba ang mga sagot mo? Ang galing mo! Ngayon, ihanda ang sarili at makinig ng mabuti dahil tatalakayin na natin ang bago nating aralin, ang paggamit ng pang-uri at pang-abay sa pagpapahayag ng sariling ideya. Pero bago natin pag-aralan ang pagkakaiba ng pang-uri at pang-abay, basahin muna natin ang talata na hango sa Biblia. Nakilala ni Zacchaeus si Jesus, Lucas Kapitulo 11, versikulo 1 hanggang 10. Naglalakad noon si Jesus patungong Jericho. May isang mayamang tao ang nais siyang makita. Siya ay si Zacchaeo. Siya ay isang pandak na tao. Sobrang dami ng tao kaya't mabilis siyang umakyat sa puno upang madaling makita si Jesus. Nakita niya si Jesus at agad siyang pinababa sa puno. Maraming nagbulungan noon dahil si Zacchaeo ay makasalanang tao. Pinatuloy niya si Jesus sa kanyang tahanan. Sinabi niya kay Jesus na ibibigay niya sa mahirap ang kalahati ng kanyang kayamanan at kanyang isasauli ng maka-4 na bisis ang sinumang kanyang nadaya. At sinabi ni Jesus na ang kaligtasan ay dumating sa kanyang tahanan. Ngayong nabasa mo na ang talata, alam kong kaya mo nang sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, sino si Zacchaeo? Pangalawa,
ilarawan ang kanyang katangian. Pangatlo, bakit siya pinababa ni Jesus? At pang-apat, kung ikaw si Jesus, tutuloy ka ba sa kanyang bahay? Bakit? Kumusta? Nahirapan ka ba? Pero kayang-kaya, di ba? Kasi magaling ka. Ngayon naman ay suriin mo ang mga pahayag buhat sa kwento. Una, may isang mayamang tao ang nais siyang makita. Pangalawa, si Sakeo ay pandak. Pangatlo, mabilis siyang umakyat sa puno. At pang-apat, upang madaling makita ni Jesus. Ano ang napansin mo sa mga salitang may salungguhit? Ano ang ipinagkaiba ng mga ito? Ang pang-uri at pang-abay ay parihong nagbibigay turing sa mga salita o bahagi ng mga pananalita na naglalarawan. Ngunit ang dalawang ito ay magkaiba ayon sa inilalarawan ng bawat isa. Ang pang-uri ay naglalarawan ng pangalan o panghalip. Ito ay naglalarawan sa katangian ng tao, bagay, hayop, puok o pangyayari. Maaari itong panlarawan, pantangi o pamilang. Halimbawa, si Sakeo ay mayaman, panlarawan. Magalang ang batang kausap ko, panlarawan. Patuloy na isinagawa ang bayanihang Pilipino, pantangi. Kalahati ng nagkasakit ay gumaling na, pamilang. 3 silang magkakapatid, pamilang. Samantala, ang pang-abay ay naglalarawan ng pandiwa, pang-uri at kapwa pang-abay. Halimbawa, matyagang nagsisilbi sa bayan ang mga doktor, nurse, pulis at iba pang health workers. Ang salitang matyaga ay pang-abay at ang salitang nagsisilbi ay pandiwa. Mabilis na kumilos ang mga punong lungsod upang tulungan ang mga tao. Ang salitang mabilis ay pang-abay at ang salitang kumilos ay pandiwa. Pangatlo, totoong dakila ang pagmamahal ng Diyos. Ang pang-abay ay totoo at ang salitang dakila ay pang-uri. Pang-apat, halos kasintaas ko na ang kuya ko. Ang salitang halos ay pang-abay at ang kasintaas ay pang-uri. Panglima, tunay na lubhang nagulat ang lahat sa balitang inihayag ng Pangulo. Ang salitang tunay ay pang-abay at ang salitang lubhang ay pang-abay din. Pang-anim, talagang mahusay mamuno ang ating Pangulo. Ang salitang talagang ay pang-abay at ang mahusay naman ay pang-abay din. Kaya ang pang-abay ay naglalarawan ng pandiwa, pang-uri at kapwa pang-abay. Ngayong natalakay na natin ang ating aralin, alam kong kayang-kaya mo nang sagutin ang mga sumusunod na gawain. Para sa unang gawain, tukuyin kung ang panuring o panlarawang ginamit sa bawat bilang ay pang-uri o pang-abay. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Una, mataas ang gusaling ipinagawa ni Ginoong Reyes. Pangalawa, sapat ang mga pagkaing itinabi niya. Pangatlo, matyagang naghintay si Mang Delfin sa pagbabalik ng asawa niyang may sakit. Pang-apat, maingat na inilapag sa kama ang natutulog na sanggol. Panglima, tunay na mahirap ang buhay natin ngayon. Pang-anim, mahusay ang pamamalakad ng Pangulo sa ating bansa.
Pang-7, masakit sa kalooban ang nawalan ng minamahal sa buhay. Pang-8, maayos na ipinamahagi ang mga ayuda sa bawat bahay. Pang-9, mapagkumbaba at mapagbigay ang anak niyang si Delphine. At pang-10, handa na ang mga guro at mag-aaral sa darating na pasukan. Kumusta? Ganito rin ba ang mga sagot mo? Ang galing mo! Para naman sa pangalawang gawain, sa lungguhitan ang salitang naglalarawan at kahunan ang inilarawan. Isulat, sapat lang kung ang salitang naglalarawan ay pang-uri o pang-abay. Kopyahin ang pangusap sa sagutang papel. Una, palaging nakasuot ng face mask ang mga tao kapag lumalabas ng bahay. Pangalawa, madalas na paghuhugas ng kamay ang kailangan upang mamatay ang mga virus at bakterya. Pangatlo, may dalang mainit na pandesal ang lulo kanina. Pang-apat, madaling nababago ang mga pangyayari sa panahon ng pandemya. At pang-5, maulan ang buwan ng Agosto. Kumusta? Ang sagot mo ba ay ganito rin? Ang husay mo! Batid ko na lubos mo nang naunawaan ang ating aralin. Lagi lang tandaan na ang pang-uri ay naglalarawan ng pangalan at panghalip. At ang pang-abay naman ay naglalarawan ng pang-uri, pandiwa o kapwa pang-abay. Maaari mo na ring sagutan ang iba pang bahagi ng module, gaya ng pag-alam sa natutuhan, pangwakas na pagsusulit at ang pagninilay. Muli, ito si Maestro Todeo na laging nagsasabing mag-aral ng mabuti sa pagkakaroon ng magandang kinabukasan, iyan ang susi. Maraming salamat, ingat kayong lahat. Kung maaari po sana, paki-subscribe na rin ng isa ko pang channel, ang Mamang Lakwatsero. Maraming salamat sa inyong lahat.